Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta po ang inyong mga puso ngayon? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, saan man kayo naroroon. Muli, samahan ninyo ako sa isang panibagong kwento na tiyak nakakatok sa inyong mga damdamin at magpapaisip sa inyo tungkol sa tunay na halaga ng buhay. Madalas, mabilis tayong humusga base sa nakikita ng ating mga mata. Tinitingnan natin ang tatak ng damit, ang kintab ng sapatos, o ang yaman ng pamilya. Pero paano kung ang taong pinandidirian ng mundo, siya pala ang may hawak ng susi para dugtungan ng buhay ng iba? Paano kung ang ginto ay hindi nakatago sa kaban ng yaman, kundi sa ilalim ng makapal na putik? Handa na ba kayong umiyak, mainis at magmahal? Simulan na natin ang unang kabanata ng ating kwento. Hindi pa lubusang gising ang Maynila. Ang langit ay may bahid pa ng kulay ube at abo, nagbabadya ng panibagong araw na puno ng pagsubok. Sa isang makipot na eskinita malapit sa tondo, kung saan ang hangin ay palaging may dalang amoy ng nabubulok na gulay at basang karton, nagsisimula na ang umaga ni Tanglaw. Tanglaw Magbanua, 19 anyos, payat ang pangangatawan, sunog ang balat sa araw, at laging may pasan na sako sa kanyang likuran. Para sa karamihan, isa lang siyang basurero, isang anino sa gilid ng kalsada na iniiwasan ng mga tao dahil baka madumihan ang kanilang magagandang damit. Pero walang nakakaalam ng lihim na mundo sa loob ng kanyang isipan. Habang kinakalkal ng kanyang mga kamay ang isang tambak ng basura sa likod ng palengke, hindi presyo ng plastik o bakal ang tumatakbo sa utak niya. Superior vena cava, right atrium, tricuspid valve, right ventricle. Binubulong niya ang mga ito habang pinaghihiwalay ang bote sa lata. Sa bawat dampot, isang bahagi ng puso ang kanyang sinasaulo. Si Tanglaw ay isang first-year medical student sa isang pampublikong unibersidad. Sa umaga, siya ang basurerong nilalayuan. Sa gabi, sa ilalim ng andap-andap na poste ng ilaw, siya ang estudyanteng gutom sa karunungan. Mahigpit niyang hinawakan ng sako. Mabigat ito, pero mas mabigat ang pangarap na pasan niya. Ang kanyang inang si Nanay Biyaya na halos mapudpud na ang mga daliri sa paglalaba at paghuhugas ng pinggan, ang tanging dahilan kung bakit siya lumalaban. Tanghali na nang makarating si Tanglaw sa Bonifacio Global City. Ito ang mundo ng mga mayayaman, malayo sa putik ng tondo. Narito siya para maghanap ng mga kayamanan sa likod ng mga building, mga librong tinapon, mga papel na pwede pang sulatan. Tumigil siya sa tapat ng parking lot ng ospital ng San Hiraya. Isang magarang puting sasakyan ang nakaparada at sa tabi nito, may isang makapal na libro na nahulog sa sahig. Luminaw ang mata ni Tanglaw. Harrison's Principles of Internal Medicine. Luma na, pero ginto para sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit. Akmang dadamputin na niya ang libro nang biglang bumukas ang pinto ng kotse. Isang babae ang lumabas. Maganda, matangkad, nakasuot ng puting coat ng doktor, pero ang tingin niya ay kasing lamig ng yelo. Ito si Amaya Montesillo. Napaatras si Tanglaw nang humarang si Amya. "Hoy! Anong ginagawa mo?" Sigaw ni Amaya, ang boses ay puno ng hinala. "Balak mo bang gasgasan ng kotse ko? O may balak kang nakawin?" Napalunok si Tanglaw. Yumuko siya, hindi makatingin ng diretso sa mata ng babae. Sanay na siya dito. Hindi po, ma'am." Mahina niyang sagot. "Yung libro lang po, nahulog. Sayang naman po kung itatapon." Tiningnan ni Amaya ang libro sa sahig. Tapos tiningnan ang maruming sako ni Tanglaw at ang kanyang damit na may mantsa ng grasa. "Basura na yan. Mataray na," sabi ni Amaya. "Kaya huwag kang umarte na parang naiintindihan mo ang nakasulat dyan. Layas, bago pa ako tumawag ng guard." Sipa ni Amaya sa libro palayo, saka siya tumalikod at naglakad papasok ng ospital. Naiwan si Tanglaw na nakatayo. Parang sinaksak ang dibdib niya. Gusto niyang sumigaw na top student siya sa klase,
Gusto niyang sabihin na kabisado niya ang bawat pahina ng librong iyon. Pero nanatili siyang tahimik. Pinulot niya ang libro, pinagpag ang alikabok, at maingat na inilagay sa loob ng kanyang sako. Darating ang araw, bulong niya sa sarili. Hindi na ako yuyuko. Aalis na sana siya nang biglang nagkaroon ng gulo sa main entrance ng ospital. May isang itim na limousine ang humarurot at huminto. Nagtakbuhan ang mga nurse at orderly. Emergency! Si Don Ibarro! Si Don Ibarro inatake! Nakita ni Tanglaw ang pagkakagulo. Isang matandang lalaki na nakasuot ang ibinaba sa stretcher. Si Don Ibarro Montesillo ang may-ari ng ospital at kilalang bilyonaryo. Namumutla ito. Tagaktak ang pawis. Hiniahabol ang hininga pero hindi makasigaw. Hawak-hawak nito ang dibdib na parang may dumudurog. Dumating si Dr. Pantas Tuason, ang sikat na head doctor, pero nakita ni Tanglaw ang pag-aalinlangan sa mukha nito. Heart attack! Prepare the defibrillator! Ihanda ang epinephrine! Sigaw ni Dr. Pantas. Napatigil si Tanglaw. Nakatingin siya mula sa malayo, pero kitang-kita niya ang leeg ng pasyente. Namamaga ang ugat sa leeg ni Don Ibarro. Ang tunog ng paghinga nito ay hindi wheezing, kundi parang may nakabara na tubig. Muffled heart sounds, distended neck veins, low blood pressure. Nag-alarm ang utak ni Tanglaw. Beck's triad. Hindi yan heart attack, bulong ni Tanglaw. Cardiac tamponade yan. May dugo sa paligid ng puso niya. Kapag nag-CPR sila, sasabog ang puso niya. Nakita niyang akmang pipindutin na ni Dr. Pantas ang dibdib ng matanda para sa chest compressions. Hindi na nag-isip si Tanglaw. Binitawan niya ang sako ng basura. Tumakbo siya palapit sa entrance. Huwag! Sigaw ni Tanglaw. Huwag ninyong i-CPR. Mamamatay siya. Hinarang siya agad ng guard. Hinawakan siya sa kwelyo at itinulak pabalik. Hoy, basurero! Bawal dito! Lumayas ka! Bulyaw ng guard. Makinig kayo! Sigaw ni Tanglaw, ang boses niya ay nanginginig pero buo. Fluid sa pericardium yan. Kailangan siyang tusukan ngayon din para mailabas ang dugo. Kapag kinompress nyo yan, he will die in seconds. Natigilan ang lahat. Maging si Dr. Pantas ay napahinto ang kamay sa ere. Napatingin si Amaya na nasa gilid. Gulat na ang basurerong kanina lang ay sinipa niya ang libro ay nagsasalita ng purong medikal. Pero saglit lang ang gulat. Napalitan ito ng galit mula kay Dr. Pantas. Sino ka para diktahan ako? Isa ka lang pulubi. Sigaw ng doktor. Guard, ilabas yan. Pumipigla si Don Ibarro sa stretcher. Ang mga mata ay nanlalaki. Nakatingin kay Tanglaw na parang humihingi ng saklolo. Ang monitor ay nagsimulang tumunog ng mabilis. Beep! 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 Bumabagsak ang blood pressure. Alam ni Tanglaw na wala ng oras. Nakita niya ang isang trolley ng gamit sa tabi ng pinto na naiwan ng isang nurse. Nandoon ang isang scalpel at syringe. Buong lakas na kumawala si Tanglaw sa hawak ng guard. Mabilis pa sa kidlat, dinampot niya ang scalpel at tumakbo palapit kay Don Ibarro. Bitawan niyo ako! Sigaw niya ng akmang dadakma ang mga nurse. Tumayo siya sa tabi ng pasyente. Hawak ang matalim na scalpel sa kanang kamay. Nakatutok ito sa dibdib ng bilyonaryo. Nagsigawan ang mga tao. Akala nila ay sasaksakin niya ang matanda. Ibaba mo yan! Sigaw ng guard habang bumubunot ng batuta. Papatayin kita! Tumingin si Tanglaw kay Dr. Pantas at pagkatapos ay kay Amaya. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa determinasyon. Wala na ang takot. Wala na ang hiya. Bigyan niyo ako ng 5 minuto. Madiing sabi ni Tanglaw habang ang dulo ng scalpel ay nakadikit na sa balat ni Don Ibarro. Kung mamamatay siya, kusa akong magpapakulong. Pero kung hindi ko gagawin to, kayo ang papatay sa kanya. Itinaas ng guard ang batuta para hampasin ang ulo ni Tanglaw. Ang kamay ni Tanglaw ay handa ng humiris. Isang maling galaw. Tapos ang lahat. Napatili si Amaya.
Nakita niyang bumulusok ang batuta ng guard pababa sa ulo ni Tanglaw. "Huwag!" sigaw ni Amaya. Hindi niya alam kung bakit siya sumigaw, pero kusa itong lumabas sa lalamunan niya. Marahil ay dahil sa takot. O marahil dahil sa nakita niya sa mga mata ng lalaking basurero. Walang bahid ng masama. Puno ito ng desperasyon na iligtas ang kanyang ama. Sa huling sandali, huminto ang kamay ng guard. Hindi dahil sa sigaw ni Amaya, kundi dahil sa mabilis na kilos ni Tanglaw. Hindi siya umilag. Sa halip, ginamit niya ang pagkakataon habang natigilan ang lahat. Hinagisan niya ng alkohol ang dibdib ni Don Ibarro. Sa isang iglap, pumaon ang scalpel. "Diyos ko!" sigaw ng isang nurse na papikit si Amya. Sa isip niya, tapos na. Papatayin ng lalaking ito ang ama niya. Isa itong krimen. Pero pagmulat niya, walang sumirit na dugo na parang sa mga horror movie. Sa halip, isang seryoso at kalkuladong galaw ang nakita niya. May itinusok si Tanglaw sa ilalim ng ribs ng ama niya, sa pwestong tinatawag nilang subxipoid area. Ang buong paligid ay nabalot ng nakakabinging katahimikan. Lahat ay nakatingin sa monitor. Beep! Ang tunog ng flatline ay tila humihigop sa hangin ng buong labi. Si Dr. Pantas ay napaatras, namumutla, handa nang ituro ang basurero bilang pumatay. Pero biglang, dugdug. Isang linya sa monitor ang tumaas. Dugdug! Dugdug! Mula sa butas na ginawa ni Tanglaw, lumabas ang maitim na dugo na naipon sa paligid ng puso. At kasabay ng paglabas nito, ang paghinga ni Don Ibarro na kanina ay hirap na hirap, ngayon ay lumuwag. Bumalik ang kulay sa mukha ng matanda. Napaawang ang bibig ni Amaya. Bilang isang medical intern, alam niya kung gaano kadelikado ang pericardiocentesis. Kahit mga resident doctor, nanginginig ang kamay kapag ginagawa ito. Pero ang lalaking ito, ang lalaking amoy araw at may mantsa ng grasa sa damit, ginawa niya ito nang walang pag-aalinlangan. Binitawan ni Tanglaw ang scalpel. Itinaas niya ang kanyang mga kamay na may bahid ng dugo ng ama ni Amaya. Nanginginig na ang mga kamay niya ngayon, ngayong tapos na ang adrenaline. Stable na siya, mahinang sabi ni Tanglaw. Tumingin siya kay Dr. Pantas. Kailangan niyo na siyang dalhin sa OR para sa repair, pero okay na ang puso niya. Doon lang tila natauhan si Dr. Pantas. Ang gulat sa mukha nito ay napalitan ng matinding galit. Galit dahil naunahan siya, at galit dahil isang hampas lupa ang gumawa ng trabahong hindi niya nagawa. "Anong tinatayo-tayo niyo dyan?" bulyaw ni Dr. Pantas sa mga staff. "Dalhin ang pasyente sa ICU. Ngayon na." Mabilis na kumilos ang mga nurse, tinulak ang stretcher palayo. Naiwan si Amaya na nakatulala. Palipat-lipat ang tingin sa ama niyang ligtas na at sa lalaking nakatayo sa gitna. "Huliin niyo yan!" sigaw ni Dr. Pantas, nakaturo kay Tanglaw. "Ang lakas ng loob mong mag-perform ng surgery ng walang lisensya. At sa maruming labi pa. You contaminated the patient. Kapag nagka-infection si Don Ibarro, sagutin mo yan." Agad na dumalo ang mga security guard. Sa pagkakataong ito, hindi na nanlaban si Tanglaw. Inilahad niya ang kanyang mga kamay. Click! Ang tunog ng posas ay mas masakit pakinggan kaysa sa sirena ng ambulansya. "Wala akong ginawang masama," bulong ni Tanglaw, pero pilit siyang kinaladkad ng mga guard palabas. "Bitawan niyo ang anak ko." Isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw. Mula sa kalsada, tumatakbo ang isang maliit at payat na babae. Si Nanay Biyaya. Nakita niya ang anak na isinasakay sa police mobile. "Tanglaw! Anak!" Humagulgol ang matanda. Pilit na humahabol at kinakatok ang bintana ng pulis. "Maawa po kayo. Mabait ang anak ko. Nag-aaral siya ng medisina." Nakita ni Amaya ang basag na mukha ni Tanglaw sa loob ng sasakyan. Hindi ito umiiyak para sa sarili. Nakatingin ito sa ina at bumuka ang bibig para sabihing, "Umuwi ka na. Nay, ayos lang ako."
Humururot ang sasakyan ng pulis. Naiwan si Nanay Biyaya na nakaluhod sa semento, umiiyak sa gitna ng usok ng tambutso. Hindi makagalaw si Amaya. Ang bigat ng dibdib niya. Alam niyang iligal ang ginawa ng lalaki. Pero alam din niya, bilang doktor, na kung wala ang lalaking yon, patay na ang ama niya ngayon. Dahan-dahan siyang lumapit sa pwesto kung saan naganap ang gulo. Wala na ang tao. Ang natira na lang ay ang mantsa ng dugo sa sahig at ang sako ng basurero na naiwan sa gilid. Napatingin si Amaya sa sako. Nakabukas ito ng bahagya. Dahil sa curiosity o marahil dahil sa konsensya, lumapit siya at sumilip. Nakita niya ang librong Harrisons na sinipa niya kanina. Kinuha niya ito. Pagbukas niya, nalaglag ang panga niya. Ang mga pahina ay puno ng sulat kamay. Hindi lang basta highlight. Puno ito ng notes, diagrams, at mga corrections. Sa gilid ng isang paragraph tungkol sa cardiac tamponade, may nakasulat sa lapis na, Note, if Beck's triad is present but BP is falling rapidly, skip imaging, decompress immediately. Time is life. Nanginig ang kamay ni Amaya. Ito ang eksaktong ginawa ng lalaki kanina. Sa likod ng pabalat ng libro, may nakasulat na pangalan sa maayos na cursive. Tanglaw Magbanwa MD soon. Para kay nanay, ang aking inspirasyon. Isinara ni Amaya ang libro at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang init ng hiye na gumapang sa kanyang mukha. Tinawag niyang basura ang taong mas doktor pa mag-isip kaysa sa kanya. Hawak ang libro. Tumingin siya sa direksyon kung saan dinala ng mga pulis si Tanglaw. Sino ka ba talaga, Tanglaw Magbanwa? Bulong niya. Sa di kalayuan, nakatingin si Dr. Pantas mula sa glass window ng ospital. Hawak niya ang telepono. Oo, sabi ni Pantas sa kausap. Siguraduhin niyong mabubulok ang basurerong yan sa kulungan. Hindi siya pwedeng magsalita. Mabigat ang talukap ng mga mata ni Don Ibarro. Ang unang narinig niya ay ang paulit-ulit na beep ng makina at ang huni ng aircon. Ang amoy ng antiseptic at gamot ay sumuot sa kanyang ilong. Amoy na pamilyar sa kanya bilang may-ari ng ospital. Pero kinasusuklaman na niya dahil ito ang amoy ng kahinaan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo pa ang paningin, pero naaaninag niya ang puting kisame ng VIP ICU suite. Gising na siya! Tawagin si Dr. Pantas! Sigaw ng isang nurse. Ilang sandali lang, pumasok si Dr. Pantas tuwason. Malapad ang ngiti nito, plansado ang coat, at amoy mamahaling pabango. Don Ibarro, malambing na bati ni Pantas, parang isang anak na nag-aalala. Salamat sa Diyos, muntik na kayong mawala sa amin. It was a very close call. Kumunot ang noo ni Don Ibarro. Masakit pa ang dibdib niya sa bandang ibaba ng tadyang. Sinubukan niyang magsalita, pero tuyo ang lalamunan niya. Inabutan siya ng tubig ng nurse. Pagkainom, tumingin siya ng diretso kay Pantas. Ang tingin ng isang taong sanay magpatakbo ng imperyo. Anong nangyari? Paos niyang tanong. Nagkaroon kayo ng cardiac tamponade. Paliwanag ni Pantas. Taas noo. Napuno ng dugo ang pericardial sac ng puso niyo. Kung hindi ako kumilos agad para i-drain yon, baka wala na kayo ngayon, sir. Buti na lang nandoon ako. Tinitigan siya ni Don Ibarro. Pilit niyang inaalala ang mga huling sandali bago siya nawalan ng malay. Naaalala niya ang sakit, ang takot, at ang gulo sa paligid. Naaalala niya ang mukha ni Pantas, puno ng takot at pag-aalinlangan. At naaalala niya ang isang boses ng lalaki, bata pa matapang. Bigyan niyo ako ng 5 minuto. Huminga ng malalim si Ibarro. Inamoy niya ang hangin. Naamoy niya ang mamahaling cologne ni Dr. Pantas, lavender at sandalwood. Nagsisinungaling ka, mahinang sabi ni Ibarro. Nawala ang nangiti ni Pantas. Po, sir, ako ang head ng cardio. Amoy mayaman ka, Pantas.
Putol ni Ibaro. Ang boses niya ay nagsisimula ng tumigas. Pero ang taong yumakap sa akin, ang taong humawak sa dibdib ko, bago ako mawalan ng malay, amoy araw, amoy kalsada, amoy basura. Namutla si Dr. Pantas. Bumukas ang pinto at pumasok si Amaya. Namumugto ang mga mata nito. Hawak-hawak niya pa rin ang librong Harrisons na may mga sulat kamay. Amaya, tawag ni Ibaro sa anak. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ang nagligtas sa akin? Tumingin si Amaya kay Pantas na nanlalaki ang mata at pasimpleng umiiling. Pero tumingin si Amaya sa ama niya. Sa taong kinatatakutan ng lahat pero mahal na mahal niya. Alam niyang galit ang ama niya sa sinungaling. Dad! Huminga ng malalim si Amaya. Isang estudyante, isang basurero. Katahimikan. Nasaan siya? Tanong ni Ibaro. Yumuko si Amaya. Pinakulong po siya ni Dr. Pantas. Practicing medicine without license daw po. Biglang bumangon si Don Ibaro. Hinila niya ang mga monitor lead na nakakabit sa dibdib niya. Nag-alarm ang mga makina. Nagpanik ang mga nurse. Sir, wag po kayong gumalaw. Baka bumuka ang sugat. Sigaw ni Pantas. Sugat? Bulyaw ni Ibaro. Ang mukha niya ay namumula sa galit. Ang sugat na ito ang bumuhay sa akin. At ang nagbigay nito ay nasa kulungan habang ikaw na duwag ka ay naghihintay ng bonus? Hinablot ni Ibaro ang telepono sa bedside table. Get my lawyer. Get the chief of police. Now! Utos niya sa kanyang assistant na nasa labas ng pinto. Tumingin siya kay ama. Ilabas mo ang kotse. Pupunta tayo sa presinto. Dad, hindi pa kayo magaling. Mas magkakasakit ako kung mananatili ako sa ospital na ito na pinamumunuan ng mga sinungaling. Samantala, sa isang masikip at madilim na selda sa Tondo Police Station, nakaupo si Tanglaw sa sahig. Mabaho ang selda. Amoy ihi at pawis. Siksikan sila ng 10 iba pang preso. Kanina lang, binugbog siya ng mayor ng selda dahil ayaw niyang ibigay ang suot niyang sapatos. Puno ng pasa ang braso ni Tanglaw. May putok ang kanyang labi. Nakapaan na lang siya sa malamig na semento. Pero hindi siya umiiyak. Nakayakap siya sa kanyang mga tuhod, nakatingin sa maliit na bintana kung saan sumisilip ang buwan. Masakit ang katawan niya, pero mas masakit ang puso niya. Bukas ang exam ko sa anatomy, isip niya. Sayang ang matrikula, sayang ang pagod ni nanay. Sa kabila ng ingay ng mga naghihilik at nag-aaway na preso, ipinikit ni Tanglaw ang kanyang mga mata. Sa isip niya, binuklat niya ang mga pahina ng libro. Origin of the deltoid muscle, insertion, nerve supply. Nag-aaral pa rin siya. Kahit sa impyerno, nag-aaral siya. Dahil ito lang ang tanging paraan para makaalis siya dito. Hoy, basurero! Sigaw ng isang pulis mula sa labas. Binuksan nito ang rehas ng padabog. Labas, may bisita ka. VIP. Nagtaka si Tanglaw. Si nanay kaya? Pero sinabihan niya itong huwag pupunta ng gabi. Tumayo siya ng paika-ika. Lumabas siya sa selda at dinala sa reception area ng presinto. Pagbukas ng pinto, nasilaw siya sa ilaw. Sa gitna ng kwarto, nakaupo sa wheelchair pero mukhang hari kung umasta, nandoon si Don Ibaro Montesillo. Sa likod niya ay si Amaya at ang hepe ng pulisya na halos lumuhod sa kaba. Tumahimik ang buong presinto. Tiningnan ni Don Ibaro si Tanglaw mula ulo hanggang paa. Nakita niya ang mga pasa, ang putok na labi, ang mga paang walang sapin, at nakita niya ang mga mata. Ang mga matang hindi yumuko kahit nasa harap ng pinakamayamang tao sa syudad. Dahan-dahang tumayo si Don Ibaro mula sa wheelchair kahit iniinda ang sakit. Ikaw, sabi ni Ibaro, ang boses ay basag. Lumapit si Ibaro kay Tanglaw. Inasahan ng lahat na aabutan niya ito ng pera. O magpapasalamat. Pero hindi. Hinawakan ni Ibaro ang nanginginig na kamay ni Tanglaw. Ang kamay na marumi. Puno ng kalyo. At ngayon ay may pasa ng posas. Pasensya na, sabi ng bilyonaryo sa basurero.
Dahil sa akin, nasugatan ang mga kamay na nagligtas sa buhay ko. Napatingin si Tanglaw kay Amaya. Nakita niya ang hiya sa mga mata ng babae. Malaya ka na, Hiho, sabi ni Ibaro. At may utang ako sa'yo na hindi kayang bayaran ng kahit anong salapi. Pero umiling si Tanglaw. Hinila niya ang kamay niya pabalik. Wala po kayong utang, sir, sagot ni Tanglaw ng mahinahon. Ginawa ko lang po ang trabaho ng isang doktor. Kahit wala pa akong lisensya. Tatalikod na sana si Tanglaw para hanapin ang tsinelas niya. Nawala na pala nang magsalita ulit si Ibaro. Huwag kang tumalikod sa akin. Bukas, magpapadala ako ng tseke. Hindi ko kailangan ng pera niyo, putol ni Tanglaw. Humarap siya ulit. At sa pagkakataong ito, lumabas ang tunay na apoy sa kanyang dibdib. Kung gusto niyo talagang tumulong, siguraduhin niyo lang na yung mga katulad niyo, hindi na muling tatapakan ang mga katulad ko. Natigilan si Ibaro, natigilan si Amaya. Sa sandaling iyon, hindi isang basurero ang kausap nila. Kausap nila ang isang higante. Tahimik ang gabi sa labas ng presinto. Malamig ang simoy ng hangin, pero ramdam ni Tanglaw ang init ng tingin ng mga tao sa kanya. Nakatayo siya sa harap ng itim na limousine ni Don Ibaro. Wala siyang suot na sapatos. Ang paa niya ay nakatapak sa magaspang na aspalto, pero nakataas ang kanyang noo. Sa harap niya, iniabot ni Don Ibaro ang isang checkbook at isang mamahaling pluma. Isulat mo kung magkano, seryosong sabi ng bilyonaryo. Kahit anong halaga, 1 milyon, 5 milyon, kayang-kaya kong ibigay. Gusto kong bayaran ng ginawa mo. Tinitigan ni Tanglaw ang papel. Ito na ang sagot sa lahat ng problema nila. Hindi na kailangang magkudkod ng inidoro ng nanay niya. Hindi na niya kailangang maghalongkat ng basura. Sa isang pirma lang, magiging tao na sila sa paningin ng lipunan. Pero naalala niya ang turo ni Nanay Biyaya. Anak, mahirap tayo. Pero huwag na huwag mong ipaparamdam sa kanila na nabibili ang pagkatao mo. Dahan-dahang umiling si Tanglaw. Itinulak niya ng mahina ang kamay ni Don Ibaro pabalik. Sir, panimula ni Tanglaw, ang presyo ng gamot may halaga. Ang presyo ng ospital may halaga. Pero ang buhay niyo po at ang serbisyo ko, hindi po yan negosyo. Kumunot ang noo ni Ibaro. Hindi siya sanay na tinatanggihan. Huwag kang magmalaki, Hiyo. Alam kong kailangan mo ito. Nakita ko ang records mo. Basurero ka. Ang nanay mo, katulong. Opo, mabilis na sagot ni Tanglaw. Basurero ako. Katulong ang nanay ko. Pero noong hawak ko ang puso niyo kanina, hindi ko po iniisip kung magkano ang makukuha ko. Ang iniisip ko lang, may anak na naghihintay sa inyo. Napatingin si Tanglaw kay Amaya na nasa gilid ng ama nito. Nakayuko ang dalaga. Hawak pa rin ang libro ni Tanglaw. Kung gusto niyo talagang tumulong. Pagpapatuloy ni Tanglaw, ang boses ay pumiyok ng bahagya dahil sa pagod. Sana po, wag nang maghugas ng pinggan si Mama buong buhay niya. Matanda na po siya. At ang matrikula ko para makatapos ako ng medisina, yun lang po. Sapat na. Natigilan si Don Ibaro. Inasahan niya ang kasakiman pero nakaharap niya ang dangal. Ibinaba niya ang checkbook. Gagawin ko. Pangako ni Ibaro. Sagot ko ang pag-aaral mo at bibigyan ko ng pensyon ang nanay mo. Salamat po. Tumalikod na si Tanglaw. Gusto na niyang umuwi. Gusto na niyang mahiga sa banig nila. Sandali, habol ni Amaya. Lumapit ito kay Tanglaw at inabot ang Harrison's na libro. Yung libro mo? Sabi ni Amaya. Halos pabulong. Wala na ang taray. Ang natira na lang ay hiya. Sorry, sa nasabi ko kanina at sa pagsipa ko dito. Kinuha ni Tanglaw ang libro. Pinagpag niya ito. Kahit malinis naman, tinitigan niya si Amaya sa mata. Sanay na ako, ma'am. Sagot ni Tanglaw ng walang emosyon. Sa mundo niyo ang libro kapag luma, basura na. Ang tao kapag marumi, basura na rin. Pero tandaan niyo po,
Minsan, yung tinatawag niyong basura ang sasalo sa inyo kapag nahulog kayo. Hindi nakasagot si Amaya. Puno ng bigat ang bawat salita. Tinalikuran sila ni Tanglaw at naglakad palayo, paika-ika, nawawala sa dilim ng gabi, pabalik sa lugar kung saan siya nababagay. Narating ni Tanglaw ang Baryo Pag-asa, madaling araw na. Iba ang amoy dito. Hindi amoy aircon o pabango. Amoy estero, amoy pritong tuyo, at amoy ng sikip. Pero para kay Tanglaw, ito ang amoy ng tahanan. Tanglaw! Sinalubong siya ni Nanay Biyaya. Mugto ang mata ng matanda. Niyakap siya nito ng mahigpit, parang mawawala siya kapag binitawan. Diyos ko anak, akala ko hindi ka na makakalabas. Humahagulgol na sabi ng ina. Hinawakan nito ang mukha ni Tanglaw. Tinitingnan ang mga pasa. Sinaktan ka ba nila? Dadalhin kita sa center. Ayos lang ako, Nay. Ngumiti si Tanglaw kahit mahapdi ang labi. Ang mahalaga, nandito na ako. At may magandang balita ako. Hindi niyo na kailangang magtrabaho bukas. Sagot na ng lalaking niligtas ko ang pag-aaral ko. Namilog ang mata ni Nanay Biyaya. Talaga anak? Opo. Magiging doktor na ako. Nay, talagang doktor na. Nagyakapan ng mag-ina sa gitna ng maliit nilang barong-barong. Ito ang pinakamasayang gabi nila. Tila abot kamay na ang langit, pero ang langit sa tondo ay madaling magbago. Kinabukasan, nagising si Tanglaw sa ingay ng mga kapitbahay. Sigawan, iyakan, kalampag ng mga yero. Gising! Gising kayo! May paskil! Sigaw ni Mang Carding, ang leader ng purok. Bumangon si Tanglaw. Masakit pa ang katawan. Lumabas siya ng bahay. Nakita niya ang mga tao na nagkukumpulan sa harap ng poste ng kuryente malapit sa bahay nila. Sumiksik si Tanglaw. Anong meron? Tanong niya. Tingnan mo, Tanglaw. Sabi ni Mang Carding na nanginginig ang boses. Katapusan na natin. Tiningnan ni Tanglaw ang papel na nakadikit. Isang notice of eviction and demolition. Nakasaad doon na ang buong Baryo Pag-asa ay gigibain sa loob ng 3 araw para tayuan ng isang bagong commercial complex. Lahat ng bahay, kasama ang sa kanila, ay papatagin. Nanlamig ang buong katawan ni Tanglaw, hindi dahil sa demolisyon, kundi dahil sa pangalang nakapirma sa ibaba ng dokumento bilang owner/developer. Nakasulat sa malalaki at matutulis na letra, Don Ibarro Montesillo Chairman, Montesillo Development Corp. Bumagsak ang mundo ni Tanglaw, ang kamay na hinawakan niya kagabi. Ang kamay na nangakong tutulong sa kanya. Ay siya ring kamay na pumirma para wasakin ang tahanan nila. Ang buhay na iniligtas niya ay ang buhay na papatay sa pangarap ng buong baryo. Napaupo si Tanglaw sa lupa. Ang tunog ng tibok ng puso ni Don Ibarro na narinig niya kahapon ay napalitan ng tunog ng paparating na bulldozer. Mabigat ang hangin sa loob ng barong-barong ni Tanglaw. Sa labas, nagkakagulo ang mga kapitbahay dahil sa banta ng demolisyon. Sa loob, tahimik na naghahanda ng agahan si Nanay Biyaya. Pritong tuyo at sinangag. Ito lang ang kaya nila. Pero laging espesyal dahil sa pagmamahal. Binuksan ni Tanglaw ang maliit at luma nilang radyo para makinig ng balita tungkol sa demolisyon, pero iba ang narinig nila. Sa isang exclusive interview, nilinaw ni Dr. Pantastuazon, ang Chief of Cardiology ng Ospital ng San Hiraya, ang nangyari kay Don Ibarro Montesillo. Natigilan si Nanay Biyaya sa pagsasandok ng kanin. Ang boses sa radyo ay pamilyar, masyadong pamilyar. Wala pong katotohanan na isang medical student ang nagligtas kay Don Ibarro, sabi ni Dr. Pantas sa ere. Ang boses ay puno ng pagpapanggap. Sa katunayan, delikado ang ginawa ng lalaking iyon. Kinuntamina niya ang pasyente. Kung hindi ako dumating para ayusin ang gulo, baka namatay na ang chairman. Ang mga taong walang lisensya, hindi dapat nagmamagaling. Pak! Nabitiwan ni Nanay Biyaya ang sandok. Nanginginig ang buong katawan niya.
Namumutla siya na parang nakakita ng multo. Nay? Lumapit agad si Tanglaw. Anong nangyari? Masama ba pakiramdam niyo? Napaupo si Biyaya sa papag. Ang mga mata niya ay puno ng takot at galit na matagal nang ibinaon. Si Pantas! Bulong niya. Si Pantas Tuazon! Buhay pa pala ang demonyo. Kumunot ang noo ni Tanglaw. Kilala niyo siya, Nay? Tumingin si Biyaya sa anak. Hinawakan niya ang kamay ni Tanglaw. Ang kamay na magaspang, pero may talino ng isang siruhano. Tanglaw, makinig ka! Garalgal ang boses ng ina. Hindi ako ipinanganak na tagahugas lang ng pinggan. Hindi ako ipinanganak na katulong. Nabigla si Tanglaw. Wala siyang alam dito. 20 taon na ang nakakaraan. Head nurse ako sa ospital kung saan nag-residency si Pantas. Pagtatapat ni Biyaya. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Isang gabi, nagkamali siya ng dosage sa isang pasyente. Namatay ang bata. Takot siyang mawalan ng lisensya dahil galing siya sa makapangyarihang pamilya. Kaya binago niya ang chart. Napakuyom ang kamao ni Tanglaw. Ako ang tinuro niya, hagulgol ni Biyaya. Sinabi niyang ako ang nagturok ng maling gamot dahil mahirap lang ako at nurse lang ako. Walang naniwala sa akin. Tinanggalan ako ng lisensya. Tinanggalan ako ng dangal. Kaya tayo naghirap ng ganito. Naramdaman ni Tanglaw ang init na gumapang sa kanyang leeg. Ang galit niya ay hindi na lang dahil sa demolisyon. Personal na ito. Ang lalaking umaapi sa kanya ngayon ay siya ring lalaking sumira sa buhay ng nanay niya noon. Huwag kang mag-alala, Nay. Bulong ni Tanglaw. Niyakap ang ina ng mahigpit. Babawiin natin ang lahat. Hindi na ako papayag na tapakan pa nila tayo ulit. Tanghali. Pumasok si Tanglaw sa universidad. Kailangan niyang ipasa ang Notice of Scholarship mula sa foundation ni Yibaro na inasikaso ng sekretary bago pa ang gulo sa demolisyon. Pero pagpasok pa lang niya sa gate, ramdam na niya ang mga mata. O yan yung basurero, di ba? Oo. Yung nag-feeling doktor sa news. Yuck! Baka may dalang germs yan. Lumayo kayo. Nagtawanan ng grupo ng mga estudyanteng nakauniforme ng puti. Sila yung mga anak mayaman na hindi pa nakakahawak ng pasyente pero kung umasta ay mga espesyalista na. Yumuko si Tanglaw. Sanay na siya. Dire-diretso lang siya sa paglakad. Mahigpit na yakap ang kanyang envelope. Biglang may pumatid sa kanya. Aray! Bumagsak si Tanglaw. Kumalat ang mga papel niya sa sahig. Naghalakhakan ang mga estudyante. Oops, sorry, sabi ng isang lalaking estudyante. Hindi kita nakita. Kasing kulay mo kasi ang lupa eh. Tawanan ulit. Pinulot ng lalaki ang isang papel ni Tanglaw. Scholarship form? Basa ng lalaki. Bakit bibigyan ng scholarship ang basurero? Dapat sayo. Walis tingting ang hawak, hindi stethoscope. Akmang pupunitin ng lalaki ang papel nang biglang may humablot nito. Subukan mong punitin yan. Tatanggalan kita ng karapatang mag-aral dito. Napatahimik ang lahat. Nakatayo sa likod nila si Amaya. Naka-civilian clothes siya pero suot niya ang ID ng ospital ng San Hiraya. Ang aura niya ay nakakatakot. Dr. Montesillo, namutla ang estudyante. Kilala niyo ba kung sino ang pinagtatawanan niyo? Madiing tanong ni Amaya. Lumapit siya kay Tanglaw at tinulungan itong tumayo. Pinagpag niya ang dumi sa damit ni Tanglaw sa harap ng maraming tao. Nagulat si Tanglaw. Amoy niya ang pabango ni Amaya. Mabango, pero hindi matapang. Ang lalaking ito, sabi ni Amaya sa mga estudyante, ang gumawa ng pericardiocentesis sa tatay ko nang walang kaba. Mas magaling pa ang mga kamay niya kaysa sa inyong lahat na puro libro lang ang alam. Walang nakakibo. Let's go, Tanglaw, sabi ni Amaya. Kailangan nating mag-usap. Dinala ni Amaya si Tanglaw sa isang tahimik na coffee shop malapit sa school. Pero hindi tungkol sa pag-aaral ang pakay niya. Tanglaw, I'm sorry tungkol sa demolisyon.
Panimula ni Amaya. Kinausap ko si Daddy, pero matigas siya. Business decision daw. Business decision na papatay sa amin? Mapait na sagot ni Tanglaw. Alam mo ba na ang nanay ko, biktima rin ng mga desisyon ng mga mayayaman na katulad nyo? Hindi nakasagot si Amaya. Nakita niya ang lalim ng sugat sa mata ni Tanglaw. Aalis na ako. Tumayo si Tanglaw. Salamat sa pagtanggol kanina, pero hindi ko kailangan ng awa ng anak ng taong gigiba sa bahay namin. Naiwan si Amaya. Gusto niyang tumulong pero pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Bumalik siya sa ospital para kausapin ulit ang daddy niya. Pagdating niya sa executive office, narinig niya ang boses ni Dr. Pantas at ng daddy niya sa loob. Nakabukas ng kaunti ang pinto. Don Ibarro, boses ni Pantas. Nagawa ko na ang press release. Ang publiko, ang tingin nila ay hero ako at villain ang basurero. Safe na ang stock market value ng kumpanya nyo. Walang maniniwalang unstable ang health nyo. Good, sagot ni Don Ibarro. Nanlaki ang mata ni Amya. Pero, dagdag ni Pantas, may kapalit ito. Gusto ko ng share sa lupang kukunin nyo sa Tondo. At gusto kong siguraduhin mong hindi na makakatapos ng medisina ang Tanglaw na yan. Masyado siyang magaling. Delikado siya sa atin. Naghintay si Amaya ng sagot. Inasahan niyang ipagtatanggol ng daddy niya si Tanglaw. Pero narinig niya ang boses ng ama. Gawin mo ang gusto mo, Pantas. Basta makuha ko ang lupa sa Tondo sa Lunes. Business is business. Napatakip ng bibig si Amaya. Naramdaman niya ang pagkadurog ng kanyang puso. Ang ama niya, ang iniidolo niya, ay nakikipagsabwatan sa demonyo. Umatras siya, pero natabig niya ang isang vase sa hallway. Crack! Tumahimik sa loob ng opisina. Sino yan? Boses ni Dr. Pantas. Bumukas ang pinto. Kumaripas ng takbo si Amaya palayo sa opisina ng kanyang ama. Hindi niya ininda ang pagtingin ng mga nurse at pasyente sa hallway. Ang gusto lang niya ay makalayo sa lason na narinig niya. Ang ama niya, ang bayaning tingin niya simula pagkabata, ay handang isakripisyo ang kinabukasan ng isang tao para lang sa pera. Nagtago siya sa fire exit ng ospital. Doon, sa dilim ng hagdanan, napaiyak si Amaya. Hawak niya sa kanyang dibdib ang isang folder. Nakuha niya ito sa ibabaw ng mesa ng sekretary bago siya tumakbo. Ito ang master plan ng demolisyon. Detalyado dito kung paano papatagin ang Baryo Pag-asa at kung paano sisiguraduhin ni Dr. Pantas na mawawalan ng medical license eligibility si Tanglaw. Kailangan ko siyang balaan. Bulong ni Amaya sa sarili. Pinunasan niya ang kanyang luha. Kailangan kong bumawi. Hapon na nang matagpuan ni Amaya si Tanglaw. Hindi ito sa school at lalong hindi sa Tondo. Nakita niya ito sa isang public park malapit sa City Hall, nakaupo sa damuhan, nagbabasa ng libro habang kumakain ng fishball. Huminto si Amaya sa di kalayuan. Pinagmasdan niya ang lalaki. Kung aalisin ang dumi sa damit at ang pagod sa muka, makikita ang isang maamong muka. Matangos ang ilong, mahahaba ang pilik mata, at may ngiting kayang pawiin ang pagod ng sinuman. Huminga ng malalim si Amaya at lumapit. Tanglaw. Nag-angat ng tingin si Tanglaw. Nawala ang ngiti niya nang makita kung sino ang nasa harap niya. Agad niyang isinara ang libro at akmang tatayo para umalis. Sandali lang, pigil ni Amaya. Hinawakan niya ang braso ni Tanglaw. Please, hindi ako nandito para makipag-away. Binawi ni Tanglaw ang braso niya, pero hindi siya umalis. Anong kailangan mo, ma'am? Kung pipilitin mo akong tanggapin ang pera ng tatay mo, sayang lang ang laway mo. Hindi. Mabilis na sagot ni Amaya. Gusto ko lang ibigay ito. Inabot niya ang isang reviewer na galing sa mamahaling bookstore. Atlas of Human Anatomy. Brand new. Tiningnan lang ito ni Tanglaw. May libro na ako. Luma na yan, sabi ni Amaya. Ito updated.
Mas makakatulong to sa exams mo. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Tanglaw, diretso sa mata ni Amaya. Dahil ba na-guilty ka sa ginagawa ng pamilya mo sa baryo namin? O dahil gusto mong linisin ang konsensya mo? Natigilan si Amaya. Sapol siya. Aalis na sana ulit si Tanglaw nang biglang may dumaan na nagbibisikleta. Nawalan ito ng balanse at sumemplang malapit sa kanila. Isang matandang lalaki ang sakay at nagkaroon ito ng malalim na gasgas sa binti. Agad na kumilos si Tanglaw. Nilapitan niya ang matanda. Tay, ayos lang po kayo? Tanong ni Tanglaw habang sinusuri ang sugat. Dumudugo ito. Lumapit din si Amaya. May first aid kit ako sa kotse. Kukunin ko. Wala nang oras, ma'am, sabi ni Tanglaw. Madumi ang kalsada. Baka ma-infection. Nakita ni Amaya ang ginawa ni Tanglaw. Tumakbo ito sa isang tindahan sa gilid. Bumili ng distilled water at isang maliit na pakete ng asin. Kumuha rin siya ng malinis na panyo mula sa bulsa niya. Sa harap ni Amaya, hinalo ni Tanglaw ang asin sa tubig. Saline solution, bulong ni Amaya. Sa tondo, walang betadine. Paliwanag ni Tanglaw habang dahan-dahang hinuhugasan ang sugat ng matanda. Pero ang tubig at asin, sapat na para pumatay ng bakterya. Hypertonic solution draws out the fluid from the bacteria, causing them to shrivel and die. Nakatulala si Amaya, hindi sa sugat, kundi kay Tanglaw. Nakita niya ang pagiging banayad ng mga kamay nito, ang paraan ng pagpapatahan niya sa matanda habang ginagamot. Masakit ba, tay? Saglit na lang to. Hingang malalim. Sa sandaling iyon, hindi basurero ang nakikita ni Amaya. Nakikita niya ang isang healer. Isang lalaking mas karapat dapat maging doktor kaysa sa sino mang kilala niya. Bumilis ang tibok ng puso ni Amaya. Dug-dug, dug-dug. Hindi ito kaba, iba ito. Ito yung pakiramdam na parang hinihila siya palapit sa lalaking dapat ay kaaway niya. Nang matapos gamutin ang matanda, tumayo si Tanglaw at nagpagpag ng kamay. Nagtama ang paningin nila ni Amaya. Sa ilalim ng papalubog na araw, parang tumigil ang oras. Nakita ni Tanglaw ang lungkot sa mga mata ni Amaya. Nakita naman ni Amaya ang tapang sa mga mata ni Tanglaw. Tanglaw! Hakbang ni Amaya palapit. Gusto niyang sabihin ang totoo. Gusto niyang sabihin na, umalis na kayo sa tondo. May masamang balak si Daddy. Pero sa paghakbang niya, nalaglag ang kanyang bag. Bumukas ito. Lumabas ang laman. Ang reviewer na ibibigay sana niya at ang folder na ninakaw niya sa opisina. Bumagsak ang folder sa paanan ni Tanglaw. Bumukas ito at tumambad ang isang malaking mapa. Project Phoenix, Barrio Pag-asa Demolition Plan, approved by Don Ibarro Montesillo. Nanlaki ang mata ni Amaya. Mabilis siyang yumuko para damputin ito. Huwag! Pero huli na. Nahawakan na ni Tanglaw ang papel. Binasa niya ito. Nakita niya ang blueprint. Nakita niya ang pulang X sa pwesto ng bahay nila. At nakita niya ang mga notes sa gilid ng papel. Sulat kamay ng daddy ni Amaya. Start clearing operation on Monday. Use force if necessary. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Tanglaw. Ang kaninang lambot sa kanyang mga mata ay napalitan ng yelo. Kaya ka pala nandito. Sabi ni Tanglaw. Ang boses ay nanginginig sa galit. Hindi para magbigay ng libro, kundi para mag-spy. Hindi. Tanglaw, maniwala ka. Kinuha ko yan para ano? Para siguraduhin kung anong oras kami palalayasin. Sigaw ni Tanglaw. Pinagtinginan sila ng mga tao sa parke. Akala ko iba ka, Amaya. Mapait na sabi ni Tanglaw. Akala ko, kahit papano, may puso ka. Pero pare-pareho lang kayo. Ginagamit niyo ang mukha niyo para makuha ang gusto niyo. Makinig ka muna sa akin. Humawak si Amaya sa kamay ni Tanglaw. Bitawan mo ako. Bulyaw ni Tanglaw. Huwag na huwag kang magpapakita sa akin ulit. At sabihin mo sa tatay mo, magkamatayan man, hindi kami aalis sa lupa namin. Hinagis ni Tanglaw ang folder sa mukha ni Amaya.
Tumalikod siya at naglakad palayo, dala ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Naiwan si Amaya sa gitna ng parke. Habang nagliliparan ang mga papel sa hangin, umiiyak siya hindi dahil sa hiya, kundi dahil alam niyang sa Lunes, magsisimula na ang gera at ang lalaking mahal na niya ang nasa kabilang panig ng digmaan. Dumating ang Lunes hindi dala ang liwanag, kundi ang ingay ng mga makina. 5:00 pa lang ng umaga, nanginginig na ang lupa sa Baryo Pag-asa. Ang tunog ng mga dambuhalang bulldozer at excavator ay parang mga halimaw na umuungal, handang lumamon ng kahoy, yero, at semento. Nakatayo si Tanglaw sa pinakaunahan ng barikada. Kapit-bisig sila ng mga kapitbahay. Sa likod niya ay si Nanay Biyaya at ang iba pang matatanda at bata na umiyak sa takot. Sa harap nila, isang hilera ng anti-riot police. May mga hawak na kalasag at batuta. Sa likod ng mga pulis, nakaparada ang itim na limousine. "Umalis kayo dyan!" Sigaw ng hepe ng pulisya gamit ang megaphone. "May court order kami. Pag hindi kayo umalis, mapipilitan kaming gumamit ng dahas. Hindi kami aalis." Sigaw ni Tanglaw. Ang boses niya ay paos pero buo. "Ito ang tahanan namin. Dito kami ipinanganak. Dito kami mamamatay. Hindi kami aalis. Hindi kami aalis." Sigaw ng mga tao, sumasabay sa tapang ni Tanglaw. Bumukas ang pinto ng limousine. Bumaba si Don Ibarro Montesillo. Nakasuot siya ng itim na suit. Suot ang kanyang sunglasses kahit hindi pa mataas ang araw. Sa tabi niya nakasunod si Dr. Pantastuazon na may ngiting aso at si Amaya na mukhang balisa. "Dad, please," pakiusap ni Amaya. Hinihila ang braso ng ama. "Itigil niyo na to. May mga bata dyan. May mga matatanda." "Bitawan mo ako, Amaya," malamig na utos ni Ibarro. "Negosyo ito. Binayaran ko ang lupang ito. Karapatan ko ito." Naglakad si Ibarro papalapit sa police line. Humarap siya sa barikada ng mga mahihirap. Nagtama ang paningin nila ni Tanglaw. Ang lalaking nagligtas sa kanya noong 1 linggo, ngayon ay ang lalaking nakaharang sa kanyang plano. "Tanglaw Magbanua," sabi ni Ibarro. Ang boses niya ay hindi gumagamit ng megaphone, pero dinig ng lahat dahil sa awtoridad nito. "Binigyan kita ng pagkakataon. Inalok kita ng pera. Inalok kita ng scholarship. Pero pinili mong maging matigas. Dahil hindi nabibili ang prinsipyo, Don Ibarro." Sagot ni Tanglaw. Humakbang siya palapit. Halos dumikit na ang mukha niya sa riot shield ng pulis. "Ang puso na tinahi ko. Ang puso na pinatibok ko ulit. Yan ba ang gamit niyan ngayon? Para durugin ang puso ng mga taong walang laban?" Natigilan si Ibarro. Napahawak siya sa dibdib niya. Saglit na kumirot ito, pero mabilis niyang itinago. Ayaw niyang magpakita ng kahinaan. "Gibain ang harang," utos ni Ibarro. "Sugod!" Sigaw ng hepe. Nagkagulo. Baaag. Tumama ang mga batuta sa mga braso. Nagtulakan. Nagsigawan. "Nay, takbo!" Sigaw ni Tanglaw nang makita niyang papaluin ng pulis ang isang matandang babae. Sinalag ni Tanglaw ang palo. Crack! Tumama ang batuta sa balikat ni Tanglaw. Napaluhod siya sa sakit. "Tanglaw!" Sigaw ni Amaya mula sa malayo. Akmang tatakbo siya para tulungan ito, pero hinawakan siya ng bodyguard ng ama niya. "Wawasakin niyo ang bahay namin, pero hindi niyo wawasakin ang pagkatao namin." Sigaw ni Tanglaw habang pilit na tumatayo kahit masakit ang balikat. Dumampot siya ng bato, pero hindi niya ito ibinato. Ibinaba niya ito. Tinaas niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay ng healer, hindi ng killer. "Tingnan niyo kami," sigaw ni Tanglaw sa mga pulis. Kay Ibarro, kay Pantas. "Tao rin kami. May dugo rin kami." Sa gitna ng kaguluhan, biglang namutla si Don Ibarro. Ang init ng araw, ang stress, at ang sigawan ay naging sobrang bigat para sa puso niyang kakagaling lang sa operasyon. Napahawak si Ibarro sa leeg niya. Nanlaki ang mga mata. Ang mundo ay umikot.
Dad! Tili ni Amaya. Bumagsak si Don Ibarro sa maalikabok na lupa. Tumigil ang lahat. Tumigil ang tulakan. Tumigil ang mga bulldozer. Don Ibarro, sigaw ni Dr. Pantas. Lumapit ito, pero sa halip na magmadali, parang nagbagal ito ng kilos. Kinapkap ni Pantas ang bulsa ni Ibarro para sa nitroglycerin, gamot sa puso. Nakuha niya ang maliit na bote, pero sa harap ng maraming tao, aksidenteng nabitawan ni Pantas ang bote. Gumulong ang bote sa semento. Nahulog sa isang kanal na puno ng itim na tubig. Oops! Bulong ni Pantas na walang sino man ang nakarinig kundi siya lang. Nadulas. Nangingisay si Don Ibarro. Namumula ang mukha. Hindi makahinga. Ang gamot! Nasaan ang gamot? Sigaw ni Amaya na nakawala na sa bodyguard at lumuhod sa tabi ng ama. Nahulog. Wala na. Sigaw ni Pantas. Umaarte na natataranta. Tumawag kayo ng ambulansya. Matagal pa yon, wala tayong magagawa. Nakatayo si Tanglaw sa kabilang panig ng police line. Masakit ang balikat. Galit ang puso. Ito ang taong nagpautos na gibain ang bahay nila. Ito ang taong nagpahirap sa kanila. Kung mamamatay si Ibarro ngayon, tigil ang demolisyon. Kung mamamatay si Ibarro, ligtas ang baryo Pag-asa. Tumingin si Tanglaw kay Dr. Pantas na lihim na nakangiti. Tumingin siya kay Amaya na umiiyak at humihingi ng tulong. At tumingin siya kay Don Ibarro, ang kaaway, na ngayon ay isa na lang pasyenteng naghihingalo. Kapag maayos ang puso, kaya ng tao ang lahat. Napamura si Tanglaw sa isip niya. Tabi! Sigaw ni Tanglaw. Tumalon siya lagpas sa police line, hindi para manakit, kundi para gawin ang isang bagay na naman na siya lang ang may lakas ng loob na gumawa. Layuan mo siya. Tinulak ni Dr. Pantas si Tanglaw nang subukan nitong lumapit kay Don Ibarro. Mamamatay tao ka! Sigaw ni Pantas habang pinalilibutan sila ng mga pulis na nakatutok ang mga baril. Gusto mong tapusin ang trabaho mo, ha? Gusto mong patayin ang Don para hindi matuloy ang demolisyon. Nakataas ang mga kamay ni Tanglaw, pero ang mata niya ay nakapako sa pasyente. Nakita niya ang dibdib ni Don Ibarro. Ang kanang bahagi nito ay hindi gumagalaw, habang ang kaliwa ay mabilis ang pagtaas-baba. Ang leeg ng matanda ay namamaga, at ang kulay ng mukha nito ay nagiging asul. Tumama ang dibdib ni Ibarro sa isang matigas na bato nang bumagsak siya kanina. Hindi yan heart attack, mabilis na sabi ni Tanglaw. Hindi pinapansin ang baril na nakatutok sa ulo niya. Tension pneumothorax yan. Nabutas ang baga niya sa pagbagsak. Naiipon ang hangin sa loob at iniipit nito ang puso at kabilang baga niya. Kapag hindi nilabasan ng hangin ngayon din, sasabog ang baga niya. Sinungaling! Bulyaw ni Pantas. Wala kang alam. Cardiac arrest to. Kailangan ng CPR. Pumwesto si Pantas para bombahin ang dibdib ni Ibarro. Huwag! Sigaw ni Tanglaw. Akmang susugod siya, pero hinampas siya ng pulis sa tiyan gamit ang dulo ng baril. Ug! Napaluhod si Tanglaw. Makinig kayo! Kapag nag-CPR kayo, lalong papasok ang hangin sa butas. Papatayin niyo siya, Amaya! Tumingin si Tanglaw kay Amaya. Ito na lang ang pag-asa niya. Umiiyak si Amaya. Hawak ang kamay ng ama niya. Litong-lito siya. Sa kaliwa, ang pinagkakatiwalaang doktor ng pamilya. Sa kanan, ang lalaking minsan nang nagligtas sa kanila, pero kaaway nila ngayon. Amaya! Tawag ni Tanglaw. Ang boses ay desperado. Tingnan mo ang leeg ng daddy mo. Tracheal deviation. Lumilihis ang lalamunan niya pakaliwa. Tanda yan na naiipit na ang baga niya. Kailangan siyang tusukan para lumabas ang hangin. Tumingin si Amaya sa leeg ng ama. Totoo. Ang Adam's apple nito ay wala sa gitna. Halos lumuwa na ang mga ugat. Dr. Pantas. Tawag ni Amaya. Yung trachea ni Daddy, huwag kang makinig sa basurerong yan. Pawis na sigaw ni Pantas. CPR ang kailangan.
Aktong pipindutin na ni Pantas ang dibdib. "Stop!" sigaw ni Amaya. Tinulak niya si Dr. Pantas palayo. "Amaya, anong ginagawa mo?" Gulat na tanong ni Pantas. Bumaling si Amaya kay Tanglaw. "Anong kailangan mo?" "Isang tubo." Sagot agad ni Tanglaw habang pilit na tumatayo kahit masakit ang tiyan. "Kahit anong tubo na guwang. Ballpen. Yung ballpen sa bulsa mo." Mabilis na kinuha ni Amaya ang mamahaling ballpen sa lab coat niya. Inabot niya ito kay Tanglaw. Hinablot ni Tanglaw ang ballpen. Binaklas niya ito. Tinapon ang ink cartridge. Ang natira lang ay ang casing na metal. "Alcohol!" sigaw ni Tanglaw. May inabot na bote ng alcohol ang isang kapitbahay na nanonood sa barikada. Binuhusan ni Tanglaw ang casing ng ballpen at ang dibdib ni Don Ibarro. "Anong gagawin mo?" sigaw ng hepe ng pulis. "Bubutasin ko ang dibdib niya," sabi ni Tanglaw nang walang pag-aalinlangan. "Papatayin kita pag namatay siya," banta ng pulis. Tumingin si Tanglaw kay Don Ibarro. Ito ang mukha ng taong gustong sumira sa buhay nila. Madali lang sanang hayaan na lang itong mamatay. Isang segundong pagdadalawang isip lang, tapos na ang problema ng Baryo Pag-asa. Pero naalala ni Tanglaw ang sinabi niya sa sarili noong unang beses siyang magsuot ng white coat sa eskwelahan. Ang pasyente ay pasyente. Walang mayaman, walang mahirap, walang kaaway. "Hawakan niyo siya!" utos ni Tanglaw kay Amaya. Hinawakan ni Amaya ang balikat ng ama. Gamit ang matulis na dulo ng metal ballpen casing, tinusok ni Tanglaw ang second intercostal space sa dibdib ni Don Ibarro. Thud. Bumaon ang ballpen, tumili ang mga tao, at pagkatapos, isang tunog ang narinig ng lahat. Psss! Tunog ng hangin na mabilis na lumalabas. Parang gulong na naflatan. Sa bawat segundong lumalabas ang hangin, bumababa ang pamamaga ng leeg ni Don Ibarro. Ang kulay ng mukha niya na kanina ay asul, dahan-dahang bumabalik sa normal. Huminga ng malalim si Don Ibarro, isang malaking langhap ng hangin, parang taong umahon mula sa pagkalunod. "Daddy!" Umiyak si Amaya at niyakap ang ama. Napaupo si Tanglaw sa lupa, hingal na hingal. Nanginginig ang mga kamay niya na puno ng alikabok at alkohol. Tahimik ang buong paligid. Ang mga pulis, ang mga demolition crew, ang mga taga-baryo, lahat ay nakanganga. Isang basurero, gamit ang isang ballpen, ang tumalo sa kamatayan sa harap nilang lahat. Dahan-dahang iminulat ni Don Ibarro ang kanyang mga mata. Malabo pa ang paningin niya dahil sa sikat ng araw. Ang una niyang nakita ay si Dr. Pantas. Nakatayo ito sa itaas niya. Sa isang iglap, bago pa makapag-adjust ang mukha ni Pantas, nakita ni Don Ibarro ang reaksyon nito. Hindi saya, hindi ginhawa, dismaya. Nakita ni Don Ibarro ang pagkadismaya sa mukha ng kanyang doktor na buhay pa siya, at mabilis itong napalitan ng pilit ng ngiti. "Don Ibarro," sabi ni Pantas, nanginginig ang boses. "Salamat sa Diyos. I guided him. Sinabihan ko siyang tusukan ka." Tumingin si Ibarro sa gilid. Nakita niya si Tanglaw. Nakaupo sa lupa. Duguan ng labi. Hawak ng pulis. Pero nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Naalala ni Ibarro ang nangyari bago siya mawalan ng malay. Ang gamot. Ang pagkahulog ng gamot. At ang tingin ni Pantas habang gumugulong ang bote sa kanal. Pilit na bumangon si Ibarro. Hinawakan niya ang kamay ni Amaya para alalayan siya. "Dad, wag muna." Pigil ni Amaya. "Tulong?" Paos na sabi ni Ibarro. Tinuro niya si Tanglaw. Akala ng mga pulis ay ipapahuli niya ito. Hinawakan nila ng mahigpit si Tanglaw. "Huli ka na, boy," sabi ng pulis. "Hindi." Sigaw ni Ibarro ng buong lakas, kahit masakit ang dibdib. "Tulungan niyo." Siyang tumayo. Natigilan ng pulis. Binitawan nila si Tanglaw. Inabot ni Amaya ang kamay niya kay Tanglaw at tinulungan itong tumayo. Nagkatitigan ang bilyonaryo at ang basurero sa gitna ng no man's land. "Pantas!"
Tawag ni Ibarro nang hindi lumilingon. Yes, sir. Lumapit si Pantas. You're fired. Nabalot ng katahimikan ng Baryo Pag-asa. Ang ingay ng mga makina ay napalitan ng bulungan ng hangin at ang mabigat na paghinga ni Don Ibarro. Nakatayo si Dr. Pantas sa harap ng kanyang amo. Puti pa rin ang kanyang coat, pero ang mukha niya ay kasing itim na ng budhi niya. Sir, nauutal na sabi ni Pantas, huwag kayong maniwala sa init ng ulo nyo. Disoriented lang kayo dahil sa lack of oxygen. Ginawa ko ang lahat para iligtas kayo. Ginawa mo ang lahat? Mahinang tanong ni Ibarro, pero ang bawat salita ay parang latigo. Nakita ko, Pantas. Bago ako bumagsak, nakita ko kung paano mo binitawan ang gamot ko at nakita ko ang nangiti mo nang mahulog ito sa kanal. Napasinghap ang mga tao, maging si Amaya ay napatakip ng bibig. Dad, totoo ba? Tanong ni Amaya. Oo, sagot ni Ibarro, hindi inaalis ang tingin kay Pantas. Gusto mo akong mamatay dito? Sa harap ng mga mahihirap na pinalayas ko para ikaw ang lumabas na biktima at bayani sa huli. Para makuha mo ang kontrol sa ospital. Hindi totoo yan. Ansigaw ni Pantas. Akmang tatakbo siya pabalik sa kanyang kotse pero hinarang siya ni Tanglaw. Masakit ang katawan ni Tanglaw, pero matigas ang kanyang tayo. Sa likod niya, lumapit si Nanay Biyaya. Nang makita ni Pantas si Nanay Biyaya, nanlaki ang mga mata niya. Parang nakakita siya ng multo ng nakaraan. Ikaw, bulong ni Pantas. Kilala mo siya, hindi ba? Tanong ni Tanglaw. Ang boses niya ay nanginginig sa galit. Siya si Nurse Biyaya Magbanua. Ang babaeng sinira mo, ang buhay 20 taon na, ang nakakaraan. Tumingin si Don Ibarro kay Tanglaw at pagkatapos ay sa matandang babae na nakasuot ng kupas na duster. Anong ibig mong sabihin, Tanglaw? Tanong ni Ibarro. Siya ang ginawa niyang scapegoat sa pagkakamali niya, sir. Paliwanag ni Tanglaw. Pumatay siya ng pasyente dahil sa wrong dosage at ang nanay ko ang pinakulong niya at pinatanggalan ng lisensya. Kaya kami naghirap. Kaya kami naging basura sa paningin niyo. Lumapit si Nanay Biyaya kay Pantas. Akala ng lahat ay sasampalin niya ito. Pero tinitigan niya lang ito sa mata. Dahil sa'yo, nawala ang pangarap ko. Sabi ni Biyaya ng mahinahon pero puno ng diin. Pero dahil din sa'yo, lumaking matapang ang anak ko. Mas magaling siyang doktor kaysa sa'yo, Pantas. Dahil ang gamot niya ay galing sa puso, hindi sa bulsa. Bumagsak ang balikat ni Pantas. Wala na siyang lusot. Chief! Tawag ni Ibarro sa hepe ng pulis. Hulihin siya. Attempted murder at medical malpractice. Agad na pinusasan si Dr. Pantas. Habang kinakaladkad siya palayo, nagsisigaw siya at nagmumura. Pero wala nang nakinig. Ang dating kagalang-galang na doktor ay isa na ring preso ngayon. Nang mawala na ang ingay ng sirena, humarap si Don Ibarro sa mga tao ng Baryo Pag-asa. Hawak pa rin niya ang tubo o ng ballpen na nakatusok sa dibdib niya. Isang paalala ng kanyang buhay na dugtong lang. Tulungan niyo ako. Utos ni Ibarro kay Amaya at Tanglaw. Inalalayan nila ang matanda papalapit sa demolition machine. Kinuha ni Ibarro ang eviction order mula sa kamay ng sheriff. Itinaas niya ito para makita ng lahat. Krrrrt! Pinunit niya ang papel sa dalawa. Pagkatapos, pinunit niya ulit hanggang sa maging pira-piraso na lang ito. Umuwi na kayo, sabi ni Ibarro sa mga demolition crew. Walang gigibain ngayon. Walang gigibain bukas. Ang lupang ito ay mananatiling sa mga taong nagmamahal dito. Nagsigawan sa tuwa ang buong baryo. Nagyakapan ang mga magkakapitbahay. May mga umiyak sa saya. Dahan-dahang lumapit si Don Ibarro kay Nanay Biyaya. Sa harap ng kanyang mga bodyguard, sa harap ng kanyang anak, at sa harap ng media, nakakarating lang. Yumuko ang bilyonaryo. Patawad, madam, sabi ni Ibarro. Patawad sa panghuhusga.
At patawad sa naging papel ng pamilya ko sa paghihirap niyo. Napaluha si Nanay Biyaya. Wala na yon, Don Ibarro. Ang mahalaga, ligtas ang anak ko. Ligtas tayong lahat. Sa gilid, nagkatitigan si Tanglaw at Amaya. Ngumiti si Amaya. Isang ngiting totoo, puno ng paghanga at pagmamahal. Akala ni Tanglaw, ito na ang happy ending. Pero nang gabi ring iyon, ipinatawag siya ni Don Ibarro sa ospital kung saan siya nakakonfine para sa recovery. Nasa kwarto rin si Amaya. Tanglaw, seryosong sabi ni Ibarro, tinupad ko ang pangako ko. Hindi na maghuhugas ng pinggan ng nanay mo. Binigyan ko siya ng lifetime pension at ibinalik ko ang lisensya niya bilang head nurse sa ospital ko. Maraming salamat po, sir, sagot ni Tanglaw. Hindi ko po alam kung paano ako makakabawi. May isa pa akong alok sa'yo, dagdag ni Ibarro. Gusto kitang pag-aralin. Hindi lang dito. Gusto kitang ipadala sa Johns Hopkins sa Amerika. Full scholarship. Lahat sagot ko. Nanlaki ang mata ni Tanglaw. Pangarap iyon ng bawat medical student. Pero, may bigat sa boses ni Ibarro. May kondisyon. Tumingin si Tanglaw kay Amaya. Nakayuko si Amaya parang alam na nito ang sasabihin ng ama. Kailangan mong umalis agad. Next week. At ang program ay tatagal ng 5 taon. Sa loob ng 5 taon, bawal kang umuwi. Kailangan mong ibuhos ang oras mo sa pag-aaral para maging pinakamagaling na surgeon sa mundo. 5 taon? Bulong ni Tanglaw. Tumingin siya kay Amaya. 5 taon na hindi niya makikita ang babaeng kasama niyang lumaban sa giyera ng Tondo. 5 taon na mawawalay siya sa nanay niya. Amaya, tawag ni Tanglaw. Nag-angat ng tingin si Amaya. Puno ng luha ang mga mata nito, pero ngumiti siya ng mapait. Tanggapin mo, Tanglaw, sabi ni Amaya, kahit basag ang boses. Para sa pangarap mo iyan, para sa pangarap ng nanay mo, huwag mo akong isipin. Tinitigan ni Tanglaw ang scholarship papers sa mesa. Ito ang ticket niya para hindi na muling tawaging baswero. Ito ang paraan para maging pantay sila ni Amaya balang araw. Pero ang kapalit ay ang paglayo sa puso, nakakabuo pa lang ng koneksyon sa kanya. Dahan-dahang kinuha ni Tanglaw ang ballpen. Ang parehong ballpen na ginamit niya para iligtas si Ibarro. Pumirma siya. 5 taon. 5 taon ang dumaan na parang hangin. Sa loob ng panahong yon, maraming nagbago. Ang dating maputik na daan ng Tondo ay sementado na. Ang mga barong-barong na dating gigibain sana, ngayon ay maayos na komunidad na may makukulay na pintura. Ito ay dahil sa Montesilio Foundation, ang paraan ni Don Ibarro para bumawi sa kanyang mga pagkakasala. Sa main lobby ng Ninoy Aquino International Airport, nagkakagulo ang mga reporter. Hinihintay nila ang pagdating ng isang tanyag na tao. Lumabas sa arrival gate ang isang lalaking matangkad. Disente ang suot na coat at may hila-hilang maleta. Iba na ang tindig niya. Wala na ang yuko ng isang basurero. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kumpiyansa ng isang top-notcher at specialist. Mula sa Johns Hopkins, si Dr. Tanglaw Magbanua. Sinalubong siya ni Don Ibarro. Matanda na ang Don. Maputi na ang buhok at gumagamit ng tungkod. Pero masigla ang pangangatawan. Niyakap ni Ibarro si Tanglaw na parang tunay na anak. Welcome home, Doctor, bati ni Ibarro. Handa na ang opisina mo sa ospital ng San Hiraya. Ikaw ang magiging bagong head of surgery, ang pinakabata sa kasaysayan. Napangiti si Tanglaw. Tumingin siya sa paligid ng Maynila. Ang hangin ay mainit at maalikabok pa rin, pero ito ang hangin na nagpalaki sa kanya. Salamat sa offer, Don Ibarro, magalang na sagot ni Tanglaw. Pero alam niyo na po ang sagot ko. Hindi ako bumalik para gamutin ang mga kaya ng magbayad. Bumalik ako para sa mga walang pambayad. Tumango si Ibarro, tila inaasahan na niya ito. Alam ko. Kaya may inihanda kami ni Amaya para sa'yo. Sumakay sila sa sasakyan.
Pero hindi ito papunta sa BGC. Dumiretso sila sa Tondo. Pagbaba ni Tanglaw sa gitna ng Baryo Pag-asa, halos maiyak siya. Sa dating tambakan ng basura kung saan siya namumulot ng libro noon, may nakatayo ng isang gusali. Maliit lang ito, pero malinis at moderno. Puti ang pintura at bukas ang mga bintana para sa hangin. Sa itaas ng pinto, nakasulat ang pangalan, Klinik ni Nanay Biyaya. Bumukas ang pinto ng klinika. Lumabas ang isang matandang babae na nakauniforme ng chief nurse. Puti na ang buhok ni Nanay Biyaya, pero ang nangiti niya ay kasing liwanag pa rin ng araw. Anak, sigaw ni Biyaya. Tumakbo si Tanglaw at lumuhod para yakapin ang ina. Walang pakialam kung marumihan ang kanyang mamahaling pantalon. Nay, doktor na ako. Bulong ni Tanglaw habang tumutulo ang luha. Tupad na ang pangako ko. Hindi ka na maghuhugas ng pinggan. Proud na proud ako sa iyo, anak. Hagulgol ng ina. Ehem. May tumikim sa likuran. Tumayo si Tanglaw at lumingon. Sa pintuan ng klinika, nakatayo si Amaya. 5 taon din ang lumipas, pero parang lalo siyang gumanda. Wala na ang makeup na makapal. Naka-scrub suit lang siya, na kulay asul. May stethoscope sa leeg, at may hawak na chart ng pasyente. Hindi siya sumunod sa yapak ng ama sa korporasyon. Pinili niyang maging community doctor sa Tondo habang hinihintay si Tanglaw. Nagkatitigan sila. Wala nang salita ang kailangan. Ang 5 taong pangungulila ay napawi sa isang sandali. Lumapit si Amaya. Sabi mo babalik ka. Sabi mo hihintayin mo ako. Sagot ni Tanglaw. Ngumiti si Amaya. Doktor Magbanwa, may pasyente tayo sa bed 3. Bata, mataas ang lagnat, kailangan ko ng consult. Napatawa si Tanglaw. Ito ang Amaya na minahal niya. Walang drama, trabaho agad. Yes, Dr. Montesillo. Sagot ni Tanglaw. Kinuha ni Tanglaw ang kanyang white coat mula sa bag. Isinuot niya ito. Sa kaliwang dibdib, nakaborda ang pangalan niya. Hindi na siya nagsuot ng guwantes para protektahan ang kamay niya sa dumi. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Amya at sabay silang pumasok sa klinika. Sa labas, ang mga tambak ng basura ay wala na, pero ang alaala ng basurero ay mananatili magpakailanman. Hindi bilang isang insulto, kundi bilang isang patunay na kahit sa pinakamaduming lugar, pwedeng sumibol ang pinakamagandang bulaklak. Ang tunay na doktor ay hindi nasusukat sa kintab ng ospital, kundi sa dami ng buhay na dugtong ng kanyang mga kamay. At si Tanglaw, nagsisimula pa lang siya. Mga minamahal, ang kwento ni Tanglaw ay nagpapaalala sa atin ng isang mahalagang aral. Ang tunay na halaga ng tao ay wala sa kanyang suot, wala sa kanyang apelyido, at lalong wala sa kanyang trabaho. Si Tanglaw ay tinawag na basurero, pero ang puso niya ay ginto. Si Dr. Pantas ay puno ng titulo, pero bulok ang kalooban. Huwag tayong tumingin sa panlabas na anyo. Sa halip, pahalagahan natin ang busilak na puso at ang kakayahang tumulong sa kapwa, saan man tayo nanggaling, dahil sa huli, hindi ang yaman ang ating madadala, kundi ang mga buhay na ating inangat at minahal. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa maikling seryeng ito. Napaluha ba kayo? Kinilig? O nainis kay Dr. Pantas? Gusto naming marinig ang boses ninyo. I-comment niyo po sa ibaba kung ano ang paborito niyong parte ng kwento. At kung may request kayo na susunod na tema, halimbawa, kwento ng OFW o kaya romantic comedy, sabihin niyo lang po at susubukan naming isulat para sa inyo. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, pakiusap po, i-like ang video na ito, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!